Praise the Lord. Thank you, Pastor Ron. Blessed 2024 po. Amen. Kalambatan ng imiket na. Huling pagkikita po natin, 2023 pa. Ngayon, 2024 na. Amen. Praise the Lord. 1 year na. Praise God. At napakabuti po ng Panginoon. Buhay pa rin po tayo ngayong 2024. Amen. At maganda po ang plano ng Diyos. Manatili lang po tayo sa Kanya. And this January 2024, meron po tayong bagong series na pag-uusapan which is very important to start the year. I know, ang lagi po natin pinag-usapan sa iba, no? Dito po sa atin, many years na po natin hindi ginagawa ito yung forget the past. So, no? Kasi sa Bible, hindi ko po makita ang every year na gano'n sila ng forget the past every year. Wala hong gano'n, no? At every year merong vision. Wala hong gano'n din sa Bible. Hindi po nagbabago ang vision, mission ng church to go and make disciples. Amen. Wala hong pabago-bago. Nagbabago lang po ang strategies, pero same vision, same mission to win souls for Christ. Hello. Pati ba rin mga madaya? Hello. Anyway, so, kaya nga po sa atin po ngayon, ano bang goal nyo this 2024? Ano bang goal nyo? Alam nyo ho, hindi ho dapat pansariling goal po natin. Buhat po you need to understand, nung pong sinuko po natin ang buhay po natin sa Lord, ang dapat nasusunod na sa Lord. Amen. Always remember this. Sa wisdom po ni Solomon, sinabi po niya, there is a way that seems right to a man, but in the end it leads to destruction. Destruction means hell po, no? Impyerno. Meron pong mga bagay na akala po natin tama sa paningin po natin, sa katalinuhan po natin, pero sa bandang huli ng ating buhay, papahamak po tayo niyan. Kaya nga po, to start the year right, kailangan po tama po ang ating puso, tama ang ating kaisipan, tama po ang ating doktrina, tama po ang ating pinaniniwalaan. Amen. So ang ating pong tema sa buong ngayon, January ng 2024 is In Pursuit of God, no, pursuing holiness. Marami pong nangingilabot pag pinag-uusapan po holiness, lalo na po doon sa mga once saved, always saved na imposibleng holiness. No? Wala tayong pakialam po sa kanila. Kung ano lang po sinasabi po ng Bible, manatili po tayo doon. Amen. So in pursuit of God, ibig sabihin po niyan, no, ang paghabol po sa Diyos. Hindi po natin hahabulin ng Diyos dahil tumatakbo siyang papalayo po sa atin. No, hindi po siya gano'n. Mamayang konti, mas explain ko po yan. Ang ibig sabihin po niyan, we need to pursue holiness. We need to strive to be holy. Yes, in this world, hindi ho tayo magiging perfect. Pero kailangan, hindi po nawawala yung puso po natin to strive. No, magpursige po tayong maging perfect, maging holy. Amen. Kung yung ugali po natin, dapat po nag-aano po yan, nababago. Maganda po ang series po natin every Wednesday. Sana makapag-attend kayo, yung ever-increasing glory. That we are being changed from glory to glory. That is ever-increasing glory. That means kahit 20 years, 30 years ka ng Kristiyano, ngayong 2024, dapat mas napipino ang ugali mo. Amen. Dirita ka na po rin mag-amen. Kahit po kami mga pastor, kahit po ako, may mga ugali pa rin dapat mapino ng Diyos. May mga ugali po tayong dapat mabago at patuloy na mapapurihan at maluwalhati ang Diyos. Hindi para mas maging Diyos ang Diyos. Hindi po. Para mas matanggap mo yung buong pagpapala ng buhay mo. At magamit ka para po sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Meron po sinasabi si Paul sa kanyang mga salita na kung gagawin mo na maging malinis ang buhay mo, you will be used for noble purposes. May mga ignoble purposes or hindi po ganong maganda ang purpose dahil po o yung paggamit sa iyo para pong sa bahay meron pong pambisita at meron pong pang-araw-araw. Ang importante yung mga pambisita, hindi ba minsan paggagamit mo yung alam niyo po, misis ko, meron siyang minanang pure pong silver na mga, ako balong gayon may nagagamitan. No? Pure silver po sila, mga 1970s pa po yung mga set po na mga na kutsara at tinidor. Ako balong no, karin na sungigit ko lang sang lako dito. Makiramdam niya kanya yan. Now, saan niyo po gusto? Siyempre, sa noble purpose.
Sa noble purposes po ng Lord, doon kaligtas. Amen. So kaya nga po ngayon, ang unang pag-uusapan po natin is pursue righteousness. In pursuit of God, pursuing holiness, ang unang ano po natin is pursue righteousness. Let me define first kung ano po ang pursue. Ang pursue is to follow someone or something, sabi po dyan, in order to catch or attack them. No, sumunod ka para pong stalker, no. Ang pursue po pwede po siyang good or bad po ang intention. You know, and go after, run after, follow, chase, hunt. And then ang mga iba pa ho is seek to attain or accomplish a goal over a long period. Ang pag-pursue po ay hindi po ito ang tawag ho dito na short period of time lang. Kung talagang gusto mong makamtan ang isang bagay, you need to pursue it even for a long period of time kahit po mahirap po yan. And then sabi po dyan, strive for, push forward, work toward, yan po yung mga synonyms niya, try for, seek, search for, quest after, aspire to. No, ang mga Tagalog po niyan is sumunod, sundin, sundan, tugisin, magsikap, na mata mo, mahanapin, magpatuloy, hangarin, manligaw. Ang pursuer po at saka po yung suitor, halos pareho lang po yan. No? Nandiyan ba yung pursuer, a person who is pursuing and trying to overtake or capture. While a suitor o yung pamanliligaw, kaya nga po yung suitor from the word suit na yung pursuer, kaya nga pareho po yan. Dito po, person din po siya, a man who courts a woman usually with the goal of marrying her. Let me repeat that dun sa mga single na nanliligaw. No? Ang sabi niyan, a man who courts a woman usually with the goal of marrying her. Sa panahon po natin ngayon, nanliligaw ang isang lalaki para masubok ang babae. Masubok po ang kanyang katawan. Alam niyo po yung fornication. Fornication is sex outside marriage. Hindi po sila kasal. That is fornication. That is abominable. That is evil in the sight of God kung hindi kayo mag-asawa. Now, ang sabi po niya, kapag ikaw ay nanligaw, kailangan ang intention mo, mga lalaking single. Meron mo bang single na lalaki dito magsabing amen? Sigurado kayo single kayo, kayo may amen? No, mapilan lamo, karitak damo. Yung mga single na babae magsabing amen. Mas dakalan, eh. Di nga luwa na, ditak na rin lalaki, baklala pa yan. Baka nano lang mag-asawa ding, ilang tinuutak din ang aliwang lalaki. May lawit sila, pero sa benta babae na, anong pangawandang. Now, anyway, kapag ikaw ay nanligaw, ang intention mo, ito na ang iyong pakakasalan dapat. Bagamat that is not absolute. No? Siyempre, tinitignan mo pa yung ugali o kung magkakasundo kayo. But your heart, dapat nanliligaw ka, is dapat ito ay ang mapangasawa mo. Now, in pursuing God, in pursuit of God, dapat may intention kang talagang mas makilala siya. Talagang maging mas close ka. Ang purpose or the objective of our lesson, our theme for this January is for us to be intimate with God. Sa pag-aaral ko po ng Bible, wala pong mga tagumpay na mga tao sa Bible na hindi po sila close or intimate with God. Ang sabi po ni James, no, draw near to God and He will draw nearer to you. Sino po ang first step? Draw near to God and He will draw near to you. Sino po yung maunang lumapit sa Diyos? Tayo. Kapag tayo po ay lumapit na parang prodigal son, kapag nakita po ng Father ang gusto po nating lumapit sa Kanya, tatakbo po siyang papalapit sa atin. Mabilis po yun. Ang kailangan lang po, meron tayong puso na nais po nating mapalapit sa Diyos. Teka muna, Pastor, paano kung mapapalapit sa Diyos? Akala ko ba, sabi ng Bible, nasa atin ang Diyos. Alam niyo po sa Bible, kung di mo po unawain ng mabuti, with the enlightenment and the power of the Holy Spirit, maliligaw ka. Parang ang dami pong oxymoron, but they're not oxymoron actually. No, iba lang po talaga ang meaning. Napaka misteryoso. Marami pong mystery sa word ng Lord. Ang sabi po ng Lord, He is our Emmanuel, God with us. Ang sabi po ni John, greater is He that is within us. Sabi po ni Paul, Christ in you. Now, paano natin sasabihin, paano sinabi ni James na draw near to God and He will draw near to you?
Now, alam niyo po, meron pong, sa ating pong, sa tao po, para mas maunawaan po natin. No, ayan po, no, sa James po, come near to God. Sa ano po, King James po, draw near to God. Now, may makakakilala po kayong tao sa trabaho nyo, katabi nyo, pero hindi kayo close. Malapit. Kapit-bahay nyo, pero hindi kayo close. Ito pang grabe. Kasama mo na siya sa bahay, pero hindi kayo close. Si Lord, nasa iyo. Hindi ka iniiwan ni Lord, pero hindi ka close kay Lord. Nakuha niyo po? Hindi po, wala pong oxymoron talaga sa ano na magkaiba po ang meaning. No? It seems oxymoron, pero hindi. We need the enlightenment from the Holy Spirit para mas maunawaan po natin, para hindi po tayo matangay ng sinasabi ng iba, ang gulo ng Bible. Magulo po ang Bible kapag inunawa mo siya sa sarili mong pangunawa, lalo na kapag makademonyong pangunawa. Amen. So that's why every time you read your Bible, you need to ask the Holy Spirit. Bakit po ang Holy Spirit po ang author? The best, sa El Filibusterismo or No Limitangere, sino po ang best person na pwede mag-interpret ng sulat niya? Si Jose Rizal. Kaya lang meten Munta ka luneta, subukan mo yung pakisabihan po, tasagot siya. Best person po, lahat po ng libro, best person na pwede mag-interpret ng kanyang sulat, walang iba kundi yung author. The author of the ay ang Holy Spirit. Ay akala ko si Moses ang Genesis. Sina Moses, lahat ng 40 po ang sumulat ng Bible, lahat ng 66 books in the Bible, 40 po prophets at mga apostle po ng Lord. Lahat po ng yan, hindi po sila ang author. Sila po ay ang mga secretary. Ginamit po para maisulat. Amen. Now ngayon, siguro po maliwanag na po sa inyo, bakit kailangan po nating habulin ang Lord or i-pursue ang Lord, ligawan ang Lord para mas mapalapit po tayo. Kasi mas malapit ka sa Diyos, mas mararanasan mo ang kanyang kapayapaan, ang kagalakan, pagpapala at protection. Amen. You need to understand that to begin this year na talaga pong fruitful, blessed 2024, let us assess ourselves this January. Gaano ba tayo kalapit sa Diyos? Ang Diyos 100%. Kung ang perfect is 10 po ang lapit ng Diyos sa atin kasi nga nasa atin po siya. Pero if we will rate ourselves kung gaano tayo kalapit sa Diyos, tayo po kalapit sa Diyos, the highest is 10. Ano kaya ang score po natin? Dapat po ang goal po natin is 10 pa rin ho. Hindi po natin dapat goal ang yumaman this year. Never po, kahit po anong araw, ang goal po natin lagi mapalapit sa Diyos. And everything will follow. Amen. Amen. So, to pursue is to follow or chase someone with the intention na dapat po ay makuha mo. Amen. Hindi po yung pinipursue mo si Lord, baka sakaling maging close ako kay Lord. Hindi po siya ganun. Kailangan po talaga may intention ka. Meron kang heart na, Lord, I want to be closer to you this 2024. I want to experience the abundance of your grace by being closer to you this 2024. Ito po ang magiging verse natin sa buong month po ng January, 2 Timothy 2:22. Madali po siyang tandaan. Puro 2:22, po tatayayan niya. Puro tompiang dosan. Okay. Flee also youthful lusts, but pursue righteousness, faith, love, peace, with those who call on the Lord out of a pure heart. Heavenly Father, salamat po. Buhay maging disgrasya sa paputok o ligaw na bala, Panginoon, because you are our divine protector. And we continue to ask you to bless us, Lord, this year 2024. And tonight, Lord, we ask you in the name of Jesus, Father, na ipangunawa niyo po muli ang iyong salita sa amin. Open the eyes of our understanding, that we may receive the full blessings from your word, that we may be changed from glory to glory, na maging kamukha po namin ang aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Panginoon. And as we believe and receive your word, let there be healing, deliverance, and salvation tonight.
In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Praise God. Now, pursuing holiness po ang ating tema, no? In pursuit of God. Alam niyo po, sabi nga po kahapon sa meeting po namin, sa CU namin ng pastoral staff, naging palusot na po ng tao kahit po kuminsan ng isang pastor, ang sabihin niyang talagang ganun, habang tayo ay tao dito sa mundong ito, talagang magkakasala tayo. That is half-truth. I'm not saying na hindi po totoo yun. That is true. But that is half-truth. Pag sinasabi mo po yun, pag yun lang po ang iyong katuwiran, kaya ka nagkakasala, ayaw mo nang mag-strive for holiness. Palusot mo lang yun, ayaw mo nang mag-excel pa sa generous giving. Ayaw mo nang gumawa pa ng mas mabuti at naging komportable ka na sa kasalanan na meron ka ngayon. Nagiging palusot po natin yun kasi tao-tamo mo eh. Hindi lang tayo tao lang. Tayo ay mga tao, linikha ng Diyos sa kanyang wangis. At ngayon, rinestore niya na born again at ang yung spiritong nagpabangon kay Kristo sa patay ay nananahan sa bawat taong tumanggap kay Kristo. Now tell me kung hindi powerful yon. But ano po yun? Nasa sa atin po yun kung paano natin paniwalaan at i-apply sa buhay po natin. Nagiging palusot po ngayon ng marami kahit mga pastor. Yung po talagang magkasalata pa. Hindi po balasubas na rin natin lang plano ngayon masanting. Kung talagang mahal mo ang Diyos, dapat katulad ng mga propeta noong mga unang panahon, katulad ng mga apostle noong unang panahon, strive for holiness to the point of death. At mawala hining ka na akong mic. Even to the point of death. Amen. Kailangan meron ho tayong ganong puso. Ang tunay na Kristiyan, tunay pong nagmamahal kay Kristo, ang iniisip mo, ano ba yung kalugod-lugod sa Diyos? Always remember this. Yes, buhay po tayo this 2024. Ang tanong, palagay mo, last year mo na lang kaya to? Ang sinasabi ko po dito, anytime pwede ho tayong mamatay. Sinasabi ko po nga sa mga pastor, kung papansin ninyo, ako po kasi araw-araw nanonood ako ng balita. Ang maganda po ngayon, hindi ka makapanood sa eksaktong oras ng balita, na i-replay mo sa YouTube. Ang mga lindol po ngayon, halos araw-araw siya. Ilang taon na po nangyayari yan. Mas naging grabe po mga lindol since last year. Hanggang ngayon po pa lang. January 1, lumindol po ng matindi. Kung napanood niyo po sa Japan, pati yung pong sumasayo yung mga building, mga bahay, ang lupa po gumaganon, sumasayo ng ganon. Sabi po ng Lord sa Matthew 24, Matthew 24 po is about end times. Watch out that no one deceives you. There will be perilous times in the last days. There will be earthquakes. Sa isa po sa mga sign na malapit na po ang pagdating ng Lord, sunod-sunod po ang earthquake. Amen. Sinasabi ko po sa atin, yes, magtrabaho tayo, mag-business kayo, but gawin yung lahat, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili po natin. Nabubuhay tayo para kay Kristo. Galatians 2:22, I no longer live, but Christ lives in me. Amen. Amen. Sabi po sa ating binasa, flee also youthful lust. But meron pong also, kasi may mga sinabi si Paul na mga utos. Hindi po totoong sa New Testament, under the New Covenant, walang utos. Mas maraming mga utos sa New Covenant. Huwag niyong paniwalaan, wala ng utos. Mas marami. Si Paul pa ho ang sumulat, the Apostle of Grace. Mali pong utak ng ilan, no, na kapag grace na wala ng utos. Di po, may mga utos. Pero magagawa po natin yan, hindi sa ating own effort. Magagawa po natin because of the grace of God. Kaya sabi po ni Paul, lahat ng sinabi ko, iwasan mo yon, maging yung youthful lust. Ano po yung youthful lust? Alam niyo po, nag-uumpisa po yung mga matinding kasalanan kapag ikaw ay naging kabataan na. Nagiging curious ka na about many things. Bisyo, about sex, about anything po, about pera. Nagiging curious ka sa lahat ng bagay. Kaya nga nandun po yung youthful lust. Ano ito yung mga youthful lust pong ito? It is the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Amen. Nag-umpisa po yan sa pagiging kabataan. Hala, nangalawang mic, mapuputod siya ini. Monitoring mo.
Maputo, tali. Siyempre, Mike. Okay po. Thank you. Now, ang sabi po dyan, no, youthful lust is the lust of the flesh, nasa 1 John po ito. Yung ano bang gusto ng laman. Number 1 gusto ng laman sa mga taong wala sa Diyos, sex. May asawa na naghahanap pa ng iba. Matanda na gusto pang mag-asawa. Well, kung for companionship, okay. Pero nung mamili ka pang katawan, no, borbolen, ding lamaran, hindi po totoo yan. Katwana na ano pang kain na. Meron pa ho na bumibili po ng mga ano pa para po pwede lang sila. Viagra, Robust, Extreme. No? Meron po alam si ano, hindi ko na sabi. Gusto nyo po yung ano, dahon ng makahiya. Effective po yun. Now, this is youthful lust. No, marami po. Pati po yung gusto mo sa katawan mo, anong binibili mo. Lust of the eyes. Napakadelikado po niya ngayon. Kapag hindi ka mauubos ang pera mo sa Kakalasada at saka Shopee. Sino po dito yung meron kayong mga delivery hanggang ngayon hindi nyo pa binubuksan sa dami nila? No? Parang ako po, may ma-delivery po akong 2, hindi ko pa binubuksan. Pero balo ko naanula kasi dito. No, yung mga herbal ko po. Na, marami po. Tapos, marami ka pang, yung sa cart mo, nasa 99 plus na hindi na mabilang ng Lazada. No. Last of the eyes. Burikini. May mga tao pong ugali po nila every month, bumibili po ng damit, bumibili ng sapatos. Pero hindi makatulong sa kapwa. Tapos, gusto niya, save siya. O, dyan direct. Ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin, sabi ng Panginoon. Ano man ang hindi mo ginawa para sa kapwa mo, hindi mo ginawa sa akin, sabi po ng Lord. Paano mo expect na ligtas ka? Akala ko, Pastor, hindi tayo ligtas sa mabuting gawa. Pakinggan mo mabuti muli ang mensaheng ito. Anong kahalagaan po ng mga good works po sa buhay po natin? So, mapapansin po natin, sabi dito, but pursue righteousness. No, ang abulin po natin, hangarin natin is righteousness, faith, love, and peace. Sa 4 na linggo, ito pong pag-uusapan natin, pursue righteousness, pursue faith, pursue peace, inuli ko po yung love. So with those kasama who call on the Lord out of pure heart. Dapat po dito ang kasama nyo yung merong pure heart, tunay na Kristiyano. Because bad company corrupts good character. Sabi po ng 1 Corinthians, I think, 15:33. Kaya nga po mag-ingat po tayo sa mga kasama po natin. Hindi kasi kaibigan ko sila. Kung kaibigan mo yan, pero nahahawa ka sa ugali niya at mapunta ka ng impyerno, mabuti pang iwasan mo sila. Hindi ako may sabi, ang Bible po, bad company corrupts good character. Amen. Ay, kaya kaya mo kasing manyalong. Kaya ko lamang mag-basketball, dengaliwa, volleyball, dengaliwa po na ano pa, kung ano nung klaseng sports, pero yung ugali mo, nagiging ugali mo siya. Maliwanag po sa Bible, kung masama, kung sila ay alam na nila si Kristo, alam na nila po ang Bible, pero masama pa rin ang ugali, iwasan po sila. Amen. Kasi mahawa po kayo. Kung gusto niyo pong evangelize nyo, pero huwag kayong uupo, kasama po sila. Now, mapapansin nyo rin po sa sinabi po ni Paul, pursue righteousness. Hindi po niya, please. It is a command. It is not a request. It is not an option. To pursue righteousness, faith, love, and peace is a commandment. Utos po siya. It is also a command to flee from our youthful lust. Ang youthful lust po, katulad ng sinabi ko sa kanya kanina, hindi po yan pangkabataan lang. Yung 70 years old ka na, mahilig ka pa. Meron ka pang youthful lust. Hindi como matanda ka na, wala ka ng youthful lust. Kaya sinabi po ni Paul, flee also from youthful lust. Ang sinasabi po ni Paul diyan, bawat tao merong youthful lust. Matakaw sa ganito, matakaw sa pera, matakaw sa pagkain. Kailangan po, ano ho natin yan, makontrol po yan. Control dahil yan ay bunga ng Espiritu Santo. You still remember yung lesson po natin last year? Amen? Amen. Do not forget that past. Yung mga pino-forget nating mga past, yung mga hindi maganda. Amen.
Sa Isaiah 64:6, no, sorry po, ang first point po natin, to pursue righteousness, we need to understand that true righteousness is not self-righteousness. Now, para makamtan po natin, ma-pursue po natin, makuha po natin, ma-obtain, ma-acquire po ang righteousness, ang true righteousness, dapat maintindihan po natin, it is not self-righteousness. Tingnan po natin ang Isaiah 64:6. Sabi po dyan, Isaiah 64:6, all of us have become like one who is unclean. And unclean po in the Old Testament, it talks about, or it compares to a leper, siyang ketongin. Kapag ikaw ay ketongin, ang tawag sa iyo, unclean. So, tayong lahat, ang sabi po ni, para tayong mga ketongin, marumi. Ang sabi diyan, and all our righteousness, hindi po some, all our righteous acts are like filthy rags. Ang sabi po diyan. Now, ang word filthy in Hebrew, ang ibig sabihin po ng filthy, menstruation. Ibig sabihin po niyan, yung ating mga mabubuting gawa bilang tao ay sindumi po ng ginamit na sanitary napkin. Ganyan po katindi ang Bible, no? Kung ayoko na pong pabula-bulaklak pa na pagandahin pa. Yun po talaga. Kahit na tumutulong ka, this is the very reason why na hindi ko mo matulungin ng isang tao pero wala siya kay Kristo, ligtas po siya. Hindi po. Ay mabuti siyang tao pero hindi niya kinikilala si Kristo. Hindi po yan ligtas. Kahit magpatayo ka pa ng orphanage, magpatayo ka pa ng paralan, magpatayo ka ng hospital, pero hindi mo kinikilala si Kristo, hindi ka pa rin ligtas. Dahil lahat ng mabuting gawa po natin, mabuting gawa, take note, ay para pong sindumi po ng used sanitary napkin na naggamit na po. Ganun po siya karumi. Menstruation po. Tingnan niyo po sa kung anong original Hebrew po niyan, pero tinignan ko na po para po sa inyo. Yun po talaga ang ho natin. Kaya nga po, ganun po. Now, kung yung ating katuwiran, ang ating matuwid na mga gawa ay napakarumi, isipin niyo po, sa harapan ng Diyos, ha? Isipin niyo po kung gaano kadumi sa harapan ng Diyos ang mga kasalanan po natin. Ano kaya ang mas marumi sa menstruation rags? Ganito po tayo kadumi. Kaya nga po, apart from Jesus, hindi tayo maliligtas. Kailangan po maunawaan po natin mas mabuti ito. Ang sabi po ng Romans 10:1-3, brothers and sisters, my heart's desire and my prayer to God for Israel is for their salvation. Ang prayer ko sa mga kababayan ko, maligtas sila, sabi po ni Paul. For I testify about them that they have a certain enthusiasm for God, but not in accordance with correct and vital knowledge about Him and His purpose. No, nakikita ko na talagang very enthusiastic sila sa Diyos, ang sabi po ni Paul, pero hindi tama ang mga doktrina nila. Hindi tama ang mga pamamaraan nila. Hindi sila patungkol sa layunin at katalinuhan ng Diyos. Sabi po niya sa verse 3, for not knowing about God's righteousness which is based on faith. God's righteousness is based on faith. And seeking to establish their own righteousness based on works, they did not submit to God's righteousness. Gusto maging matuwid ng mga Israelita, ng mga Hudyo, sa kanilang mga mabuting gawa, sa kanilang sariling gawa. Pero ang righteousness po, hindi po natin makakamtan because no one can fulfill the law. Gusto po nilang ma-perfect ang law, ma-fulfill ang law para masabi nilang sa sarili nila, righteous sila. Naalala niyo po yung mga Pariseo? Alam nila righteous sila. Nung minsan nga, binalik po ni Judas. Alam po niya, binalik ni Judas yung 30 pieces of silver na pinambayad po para po itatwa po niya si Kristo. Now, ang sabi po ng mga Pariseo na pinapatay si Jesus, no? Ang sabi nila, ay hindi natin magagamit yung perang yan. Blood money yan. Blood money, adaring lamaran, pepapate de Kristo. Hindi nila nakitang ano po yun. Karumal-dumal na kasalanan. Pero po yung batas nila, hindi mo pwedeng gamitin yung pera na blood money. Kita po yung gaano po. That's why, alam niyo po, yung mga ligtas, hindi po yung religyoso. Being religious, alam niyo po, ano po yan, mga santong kabayo, mga banal na aso, santong kabayo. Ewan ko po kung natatawa rin po kayo. No? Hindi po religious ang hanap ng Diyos. Godly po ang hanap niya. Iba po yung religyoso sa maka-Diyos. Maraming religyoso.
Yung kung ano lang sinasabi ng church nila, ng pari, ng pastor, na wala na sa Bible, sinusunod po nila. Pakitang tao, religyoso. Pero yung maka-Diyos, kahit po sa kanyang private life, nakikita ng Diyos na siya ay banal. Yun po ang maka-Diyos. Magkaiba ang maka-Diyos sa religyoso. Amen. So tingnan po natin yung tinuro po ng Lord sa parable of the Pharisee and the tax collector. Tingnan po natin kung gaano po ka-confident sa righteousness ng Pariseo itong sinabi po ni Lord. Sabi niya, then Jesus told this story to some who had a great confidence in their own righteousness. Talagang buong believe na believe sa sarili po nilang katuwiran. And he scorned everyone else. No? Tinitingnan niya, minamata niya ang bawat tao na sinasabi niyang siya ay mas matuwid. Ang sabi po dyan, 2 men went to the temple to pray. One was a Pharisee and the other was a despised tax collector. Alam po natin, magpahanggang ngayon, ang mga tax collector ay, ang tingin po ng tao, makasalanan. Amen. Now verse 11, sabi dyan, the Pharisee stood by himself and prayed this prayer, I thank you, God, that I am not like other people. Salamat po, Panginoong Diyos, hindi ko katulad ng ibang tao. Cheaters, mandaraya sila, makasalanan sila, sinners, adulterers, nangangalunya. I'm certainly, sigurado ang sabi niya, I'm certainly not like that tax collector. Tinuro pa niya yung nakita niyang tax collector sa temple. Siguradong hindi ko katulad ang ugali ng taong ito, tax collector. Nagfa-fasting ako twice a week. Sabi po niya, I fast twice a week. I give you 1/10 of my income. Yung aking tithes, binibigay ko lahat. Ang sabi po niya, ang yabang po niya. And then, ang sabi niya, but the tax collector stood at a distance. Medyo hindi po, nasa likod siguro yung tax collector sa temple para mag-pray. And then sabi po niya, and dared not even to lift his eyes to heaven. Hindi po man siya makatingala, ang sabi po dito. As he prayed, instead, sabi po niya, he beat his chest, sabi po in sorrow. Sabi po niya saying, oh God, be merciful to me, for I am a sinner. Mahabag po kayo sa akin, Panginoong Diyos, dahil ako po ay isang makasalanan. Ano pong sabi po ng Lord sa verse 14? I tell you, sinasabi ko sa inyo, sabi po ng Panginoon, this sinner, referring to the tax collector, not the Pharisee, sabi po diyan, returned home, justified before God, pinatawad, pinawalang sala ng Diyos. For those who exalt themselves, ang sino mang magtaas sa kanilang sarili ay ibababa, will be humbled. And those who humble themselves will be exalted. Ang sino mang magpakumbaba sa harapan ng Diyos, itataas po ng Diyos. Kaya nga po, ang ibig sabihin po nito, no one can brag about their own righteousness before God. Walang pwedeng magmalaki sa ating pong matuwid na gawa. They are all filthy, sabi po dyan, and tainted with what? With pride. Kayabangan. Nakikita natin, may mga politiko, mayaman na nagdo-donate, nagbibigay po, nagpapagawa po ng paralan, ng daan, kung ano man po pinapagawa po nila. Pero para po sila ay makilala, para po sila ay pasalamatan. Kayabangan pa rin po. Kaya nga po, lahat ng righteousness ng tao ay maruming basahan po. Alam niyo na pa ibig sabihin ko anong marumi. Number 2, to pursue righteousness, we need to understand that true righteousness is acquired by faith in Christ. So true righteousness is not self-righteousness, but true righteousness can be acquired. Makukuha po natin ang true righteousness by faith in Christ. Walang bayad. Manampalataya ka lang. Yun lang po ang requirement. Sabi po sa Romans 4, 5, 6, but to him who does not work, or ang ibig sabihin who does not work, hindi niya pinagtatrabahuhan ang kanyang sariling righteousness, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Ang kanyang pananampalataya, ang bunga po nun, o yung kabayaran po nun, ang bigay ng Diyos, ay yung katuwiran po ng Diyos. Ang sabi po dyan, so by faith po ang righteousness. No, ang sabi dyan, just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Ano po yung word impute po dito? Ipinasuot lang sa atin, ibinigay lang po sa atin. Yung po ang word, yung righteousness imputed lang po sa atin. Ay, ibig sabihin po nito, kinuha ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan, ipinako sa krus. Para po yung kanyang katuwiran, yung kanyang kabanalan ay ipasuot po sa atin. That is imputed righteousness, ibinigay po because of our faith in Jesus Christ.
Amen. In Romans 1:17, sabi dito, for in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith. Remember, yung declaration po natin, by grace I am righteous, it's all because of Jesus. Kaya sabi dyan, righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Ano po yung from first to last? You began in faith, you must end your life in faith. Hanggang sa kamatayan, dapat by faith pa rin. Kaya nga sabi po na ang sabi po ng Bible, no, the righteous will live by faith. From Old Testament pa po yan. I think kay Hosea. Beginning kay Hosea pa sinabi niya, the righteous will live by faith. Tayong mga pinatuwid ng Diyos, dapat po, lahat po, it is by faith. Sabi po ni Paul, anything that is not of faith is sin. Lahat po ng hindi po nanggagaling sa pananampalataya ay kasalanan. Ang ibig sabihin po niyan, ang pagbangon mo, dapat hindi ina-acknowledge mo na kaya ka bumangon ngayon dahil sa kabutihan ng Diyos. That is faith. Kung bakit pinagpapala ang negosyo mo, kung bakit pinagpapala ka, meron kang promotion sa trabaho mo, hindi dahil matalino ka. Siguro nga matalino ka, pero saan galing ang katalinuhan mo? Dahil yan sa katapatan ng Diyos sa iyo. Kapag in-acknowledge mo na yan na sa iyo, nasa danger zone ka na, kapatid. One day you will die in your sin. Kaya kailangan po bantayan po natin ang ating puso. Anything that is not of faith is sin. Kung nakakalakad ka ngayon, malakas ka ngayon, nakakapag-exercise ka, sige, malakas kasi ako dahil madisiplina ako. Bakit ka madisiplina? Lahat po ng yan, no, it begins in faith. It is all by the grace of God. You need to acknowledge kung bakit tayo blessed. It is because of God's faithfulness. They are new every morning. Ang mercy po niya sa atin. Ang katapatan ng Diyos ay sigurado po siyang tapat araw-araw dahil yan ay kinumpare po sa araw. Kung paanong sumisikat ang araw-araw, ganun din po ang katapatan ng Diyos. Hindi pwedeng hindi siya maging tapat sa atin. Amen. Kaya nga po, a righteousness that is by faith. Now, this 2024, we need to live, continually living by faith in Christ. Kung makita po natin, mawalan ka man ng trabaho ngayon, ano man pong mangyari, ano man pong mga pagsubok, remember this, wala pong taong walang pagsubok, lalo na sa mga Kristiyano. It is not true na kapag ikaw ay Kristiyano na wala ng pagsubok. In fact, mas maraming pagsubok. Dahil napag-aralan po natin yan, bakit inaalaw ng Lord ang pagsubok, isa sa mga pinakadahilan para tumibay tayo sa pananampalataya. Para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos na siya nga ay buhay. Paano mo mapapatunayan na nagpapagaling ng Diyos kung hindi ka magkakasakit? Paano mo mapapatunayan na ang Diyos ay nagpo-provide kung wala kang pangangailangan? Paano mo mapapatunayan na ang Diyos ay nagpo-protekta sa iyo kung hindi ka dadaan sa mga danger zone kung minsan sa buhay mo? Paano mo mapapatunayan na makapangyarihan ng Diyos kung hindi mo madadanasan yung wala ka nang magawa sa buhay mo, kundi magtiwala lang sa Diyos? Amen. The righteous will live by faith. Romans 10:4. Sabi po dito, Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. The word culmination is the finality. Christ is the finality, the end of the law. Ang nag-fulfill sa law, kaya karapat dapat si Kristo na maging handog para sa Diyos. Yung katawan ni Kristo, karapat dapat pong maging handog sa Diyos dahil siya po ang tumupad ng lahat ng batas ng Diyos na hindi po siya nagkasala. Siguro po narinig po natin madalas, dapat hindi si Kristo ang nakapako sa krus, dapat tayo ang pinako sa krus. But did you know, kahit tayo po ang ipako sa krus, hindi pa rin tayo maliligtas. Dahil hindi tayo katanggap-tanggap na handog. Ang katanggap-tanggap na handog, walang iba yung katauhan, yung katawan ni Kristo. Tayo po kahit patayin pa tayo sa krus, no, hindi tayo katanggap-tanggap dahil marumi nga po tayo. And that's why sabi po diyan, Christ is the culmination of the law, the finality, the climax, the end of the law. It doesn't mean wala ng law. It doesn't mean wala ng law. Ang ibig sabihin lang po niyan, hindi na natin kailangan i-perfect ang law para maligtas. Hindi tayo maliligtas sa law. Yan po ibig sabihin niyan, ligtas tayo ngayon, pananampalataya kay Kristo. Amen. So that there may be righteousness for everyone who believes. Do you believe?
1 Corinthians 1:30. And because of Him, you are in Christ Jesus. Dahil sa Diyos, na kay Kristo tayo, sabi diyan, who became to us what? Wisdom from God, righteousness, sanctification, and redemption. Si Kristo ang ating wisdom, si Kristo ang ating righteousness, si Kristo ang ating sanctification, si Kristo ang ating redemption, ang ating manunubos. Amen. 2 Corinthians 5:21, very familiar po ito. For God made the one who did not know sin to become sin for us. Sino po refer po dito? It's about Jesus. Amen. Si Jesus, hindi po siya naging sinner. Naging kasalanan po siya. Magkaiba po yun. Hindi naging makasalanan si Kristo dahil wala siyang kasalanan. Naging kasalanan siya. In other words, lahat ng kasalanan ng buong mundo, past, present, future, kinuha na po niya. Pero hindi po automatic ang kaligtasan. Wala na pala tayong kasalanan. No, kailangan ko mong sumunod, tumanggap kay Kristo. Amen. So that, sabi dyan, we who did not know righteousness might become the righteousness of God. Hello. No, might become the righteousness of God through our union with Him. Kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, alam niyo po, napakatinding declaration po nito. Kahit nung bata po ako, nung wala pa hong gaano nagpipreach sa amin po nito, yung the righteousness of God, yung 2 Corinthians 5:21. No? He became sin so that in Him we might become the righteousness of God. Alam niyo po, napakatindi pong deklarasyon po ni Paul nito, I am the righteousness. Ang sinasabi po niya, we are the righteousness of God. Makakapangilabot, no? Sinasabi mong ako yung katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin po nito, matuwid na ako. Pero alam niyo, righteous lang tayo because of Jesus. Napakatindi po nito. Kung ayaw niyong paniwalaan ito, hindi kayo maliligtas. You need to know that you are the righteousness of God in Christ. Hello, mapuputan siya in Jesus' name. Ano? You need to believe. Kung hindi ka naniniwala, o na anong paniwalaan mo? This is the Word of God. That in Christ, if you are united in Christ, you accepted Christ as your personal Lord and Savior, that means you are righteous because of Jesus. Amen. Ang problema po sa atin, meron tayong mindset, dapat gawin ko to para katanggap-tanggap ako sa Diyos. Nung tinanggap mo si Kristo, binigyan ka na ng Diyos ng kaligtasan. Wala ka pang ginawang matino. Ngayong naging Kristiyano ka na, gusto mong bayaran? That is evil in the eyes of God. I'm not insinuating or promoting na okay lang na magkasala. No. Ang sinasabi ko dito, hindi natin pwedeng ipagmalaki ang mga gawa po natin. Amen. Lord, ayan na, yan Lord, gumawa na ako ng mabuti. Siguro, mas ligtas na ako ngayon. Lalo kang nawawala sa kaligtasan kapag ganyan, kapatid. Magkamali ka, nagkakamali ho tayo, but grow in the Spirit, grow sa iyong spiritual life because merong ever-increasing glory sa Holy Spirit. From glory to glory, we are being changed. Magkakasala, magkakamali ka, yes. Pero it doesn't mean na nawawala ang righteousness mo. Mawawala lang po yan kung you will continue deliberately, intentionally, na kinocommit mo ang isang kasalanan. In other words, pinagpaplanuhan mong magkasala. Ibig sabihin, wala ka talaga sa Diyos. Lahat po ng nakaunawa sa sinabi ko, magsabing Amen. Philippians 3:7-9. Marami-rami po mga verses ito. Ang sabi po dyan, I once thought these things were valuable. Ano po these things? Yung mga qualification po ni Paul, a Pharisee of the Pharisee, in terms of the law, blameless. Ang sabi po niya, matindi po si Paul. Kung babasahin niyo po mga sinabi niya, estudyante siya ni Gamaliel. Sabi po niya. Pero ang lahat ng yan, sabi po niyan, wala nang kwenta yan, wala nang halaga sa akin, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Verse 8, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. Lahat ng bagay ay walang kabuluhan kumpara dun sa walang sukat na halaga na makilala natin si Kristo. Ang sabi po dyan, for His sake, I have discarded everything else, counting it
all as garbage. Pero alam niyo po, ang garbage yan sa Greek is dung. Dumi ng tao. Lahat daw po ng alam ni Paul, lahat po ng mga gawa po niya, maging patungkol sa Pentateuch, sa law, sa Torah, kinoconsider po niyang dumi ng tao lang. Lahat po ng mga qualification po niya. Ang sabi po niyan, so that I could gain Christ. You can never gain Christ. You will never get to know better si Kristo kung pinangahawakan mo pa rin yung mga, may master's degree ako yan. I'm not saying na itapon nyo na yan. Meron ako, kaya mas nanawaan ko yung Bible, mas alam ko sa CU forerunner ko, kasi mas mataas na pinag-aralan ko kapag ganyan ka, hindi mo talaga nakikilala si Kristo. Kasi kung kakilala mo talaga si Kristo, kahit yung tao na walang pinag-aralan, dapat itinuturing mo sarili mo na mas mababa kaysa sa Kanya. Consider yourself, ang sabi po dyan, consider others better than yourself, ang sabi po ng Bible. Lagi mong ituring na mas magaling ang iba kaysa sa'yo. Because God opposes the proud. Panabino ng ginudem paratot. Alam niyo po yun? Tinataboy po ng Diyos sa mga palalo. But He gives grace to the humble. Kung iniisip mo, matagal na ako sa Calvary Temple na ito, bayo kayo mo. Alam mo, you are not qualified for heaven. Kapag ganyan ho tayo. Because walang papasok sa langit na mayabang. Kahit ikaw pa yung nagpatayo ng Calvary Temple. Kung pinagmamalaki mo yan sa harapan ng Diyos, you can never get to know Christ better. Kaya sabi ni Paul, lahat ng yan tinatanggal ko. Kasi gusto ko pa siyang mas makilala. Sino po dito ang gusto niyo pang mas makilala si Kristo this 2024? Dapat lahat po tayo. Dapat mas makilala pa ho natin si Kristo. Because the more you get to know Him better, the more na magiging mabunga ang buhay mo. The more that you will be stronger in your life. Amen. Kaya sabi po dyan, so that I could gain Christ and become one with Him. Maging kaisa ko siya. Sabi dyan, I no longer count on my own righteousness. Alam niyo po, paano righteous si Paul? Ang akala po niya, yung pinapatay niya mga Kristiyano noon, nung hindi pa siya born again, ay para sa Diyos ang ginagawa niya. Kaya sabi ni Lord, nagpakita po siya, napakaliwanag po ni Lord, sabi niya, who are you, Lord? I am Jesus. Why are you persecuting me? Akala po ni Paul kasi ginagawa niya para sa Diyos. Sabi niya dito, hindi ko na, ang tawag ho dito, we can only be righteous kung ikaw ay may pananampalataya kay Kristo. Amen. Ang sabi po dyan, for God's way of making us and with Himself depends on faith. Nakadepende po sa pananampalataya po natin kay Kristo para po tayo'y maligtas, para tayo'y maging matuwid. Amen. And even in the Old Testament, si Jesus po ay tinawag pong Jehovah Tsidkenu. Ang ibig sabihin po yan, the Lord our righteousness. Ang righteousness po natin ay si Jesus. Kaya nadideclare po natin, I am righteous. Sabi niyo po, I am righteous. Kailangan confident po kayo. Alam po ng dyablo kapag hindi kayo confident. Kapag hindi kayo confident, sabihin niyo, I am righteous. Kasi pastor, magkakasala pa ako. Kaya nga, hindi ka righteous dahil sa gawa mo. Righteous ka because of Jesus. Dapat alam mo yan at para malaman ng dyablo. Kapag alam ng dyablo na confident ka na ikaw ay righteous because of Jesus, hindi ka niya matatalo. Hindi ka niya maloloko. I am righteous because of Jesus. Sabihin niyo po, I am righteous because of Jesus. Dapat po, ano niyo ho ito? Kasi kapag lumalapit tayo, confident, sabi po ng Hebrews, I think Hebrews 4:16, we are confident in approaching the throne of God because of the grace of God. We are not confident approaching the throne of God dahil kanina hindi ka naman nagkasala, dahil kanina meron kang devotion. Kaya sabi niyan, let us approach the God's throne of grace with confidence. Bakit? It is because of the grace of God. Nakakalapit ka sa harapan, sa presensya ng Diyos. Hindi dahil kanina nag-devotion kay Kristo. Dahil sa biyaya, habag ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Amen. And that's why, whenever you pray, whenever you worship God, you approach God with confidence, not because of your own doing. You approach God with confidence because of Jesus. And you can rebuke the devil with confidence because of the righteousness imputed in us. Amen. Pwede mong harapin ang dyablo kahit sinong demonyo
Kahit nakita ka niya kanina nainis ka doon sa isang driver dahil kinat ka niya. Yung confidence mo wala sa good works mo. Baka meron sa inyo ngayon, bago kayo pumunta sa church, nagkasala kayo. Parang nawala ang confidence yun. That means, yung righteousness mo, naka-base sa good works mo. Pero kahit bakit confident ka pa rin because of God's righteousness? Nakakapag-worship ka pa rin. Sasabihin ng diablo sa'yo, tas-tas ka pa mong gamat, nandun may buwisit ka. O yan yung righteousness ko, naman kanako, kang Kristo. Dapat ganun ho ang attitude po natin. Huwag tayong matakot sa kanino mang diablo. Magkasala tayo, yes, magrepent tayo. 1 John 1:9. If we confess our sins, He's what? Faithful and just to forgive us our sins. I thank the Lord na hindi po natapos doon. And sabi po doon, purify us, cleanse us from what? From all unrighteousness. It is not enough na mapatawaran ka lang. Dapat you need to know, lilinis po tayo agad-agad ng Diyos. Kaya po inawit natin kanina, napakaganda pong pag-devotion na worship po natin, yung pong, purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold. Pure gold, refiner's fire. One of the names of God is refiner's fire. Lililinis po tayo. Isa po siyang apoy na naglilinis. My heart's one desire is to be what? Holy. Set apart for you, Lord. I choose to be holy. Set apart for you, my Master. Ready to do your will. The reason why, bakit gusto ng Diyos na ma-purify tayo, maging holy tayo, para maging kagamit-gamit po tayo sa Kanya. Sasabihin ng iba po niyan, kahit ng diablo, pwede ka naman magamit. Tignan mo si Pharaoh pala, ginamit niya kahit ano siya. Opo, ignoble purposes. Pero tayong mga Kristiyano, dapat for noble purposes po tayo. Para tayong mga ginto, mga silver, na pangbisita lang kung minsan. No? Pero hindi tayo pangbisita lang kasi mindset na po ng Pilipino ito. May gagamitan niya, kanyang bisita yan. Pero sa Diyos po actually, kung ikaw ay for noble purposes, araw-araw, nagiging kagamit-gamit ka, kapuri-puri ang buhay mo sa Diyos. Dahil nagbibigay ng kalwalatian kung paano ka mabuhay sa pananampalataya. Saan po natin makikita yung Jehovah Chidgedno? Dito po sa Jeremiah 23:5-6. For the time is coming, says the Lord, when I will raise up a righteous descendant from King David's line. Sino po ang tinutukoy niyan? Si Jesus. No, He will be a king who rules with wisdom. Sabi po diyan, He will do what is just and right throughout the land. Verse 6, and this will be His name, the Lord is our righteousness. Sa Hebrew, Jehovah Chidkenu. In that day, Judah will be saved and Israel will live in safety. So Jesus, from Old Testament to the New Testament, God grants righteousness by means of His Son, Jesus Christ. Wala pong naligtas ng Old Testament because they perfectly obeyed the law. It is also by faith in Christ. Ganito po yan. Kunwari, nasa gitna po ang cross. This is the Old Testament. Ang mga Old Testament saints, paano sila naligtas? By looking forward to the cross. Tayo po mga New Testament saints, paano tayo naligtas? By looking back on the cross. It's all about Jesus. Nakasentro ang buong humanity sa cross po ni Jesus. Amen. Old Testament, New Testament saints, lahat po tayo naligtas because of Jesus. Amen. Lahat po naligtas, magsabing amen. Number 3, mahaba po ito, 7:29 na. Jesus' name. To pursue righteousness, we need to understand that true righteousness produces fruit of righteousness. Now, yung first point po natin, true righteousness is not self-righteousness. Second point, true righteousness can be acquired only by faith in Christ. It doesn't mean wala ng good works. Saan nakapwesto ang good works? True righteousness produces fruit of righteousness. Kapag nagtanim ka ng mangga, ano po ang expect mong bunga? Mangga. Bulala na ka mo, numantong kang santol. Pag nagtanim ka po ng buko, na anong papantunan mo? Siyempre, buko. Alam nga naman mantong ka naman mangga ka rin. Hindi naman mula lang makayan.
Now, tinamnan ka ng righteousness ng Lord. Ano dapat ang bunga? Righteousness, hindi po wickedness. So ang righteousness po natin ngayon, na tinanggap natin si Kristo, katanggap-tanggap na sa Diyos. Dahil ang righteousness natin ngayon, hindi na natin pinagmamalaki. Alam natin, yung mga righteous deeds natin, yung mabuting gawa natin, ito ay bunga dahil sa naitanim sa atin. Si Kristo, salita ni Kristo, seed of faith, word of faith, word of God, Jesus. Amen. Even in the Old Testament, sabi po ni Isaiah 32:70, the fruit of the righteousness. Meron na po tinatawag na fruit of righteousness. In the Old Testament will be peace. Sabi niyan, its effect will be quietness and confidence forever. Remember po ito, when we accepted Jesus, positionally, legally, spiritually, righteous na ho tayo. But not morally. Anong ibig sabihin po nun? Nung tinanggap natin si Lord, positionally, qualified na ho tayo for heaven. Pero yung ugali po natin, kahit positionally, legally, spiritually, righteous na tayo, morally, ugali po natin, marami pang binabago ang Diyos. Amen? Meron pong biglaang nababago tayo. Tama po yun. Pero hindi siya perfect. Amen? Meron pong na-born again ka na, pero dahil kababagong born again mo lang, ayaw mo munang mag-tithes kasi hindi mo siya maintindihan. That is okay, hindi mo maintindihan. Pero as time pass by, nag-grow ka sa espiritu mo, naunawaan mo ngayon bakit kailangan mong mag-tithes and offering, bakit kailangan mong tumulong sa kapwa, bakit kailangan mong sumuporta sa kagawain ng Diyos. Kapag naunawaan mo na hindi mo pa ginawa, something is wrong. Amen. Something is definitely wrong. Nabubuhay ka pa sa laman. Now, so positionally, righteous na tayo, tinanggap natin sa Lord, but morally, hindi pa po. Ang mga moral po natin hindi perfect. Pero salamat na lang sa Lord, hindi tayo ligtas because of our righteousness, because of our morality. Kung ikaw ba ay perfect na. No. But it is very important habang buhay tayo ngayon, we pursue, we strive, no, we aim, ang nais po natin maging perfect katulad ni Kristo. Dapat yun ang puso ng tunay na Kristiyano. Amen po ba? Kasi po, nung tinanggap mo si Kristo, righteous ka na. At pagkatanggap mo kay Kristo, yung sanctification, yung paglilinis, nag-uumpisa na. Ano yung paglilinis? Kinakat ng Diyos, pinuputol ng Diyos ang bawat sangang hindi nagbubunga. At ang bawat sangang nagbubunga, linilinis po niya. That is sanctification. The process of purification sa ating mga buhay. Paglilinis sa ating mga buhay. Tawag po doon, sanctification, paglilinis. Now, tanong, meron pa bang linilinis ang Diyos po sa atin ngayong 2024? Ako sigurado. Ako po, meron pang linilinis ang Diyos. Ako po balong atin ng angel kaya kayo. Lahat po tayo, meron pang linilinis ang Diyos. Ano kaya yung mga gustong lininisin ng Diyos sa atin? Yung iba sa inyo, yung sobrang lasada. Pero kulang sa pagtulong sa kapwa, kulang sa pag-offering sa Diyos. Yung iba sa atin, sobrang panunood Netflix. Hello. O mapuputot siya po kay Netflix. Sobrang panunood ng Netflix. Anong season ka na ngayon, kapatid? Season 5 na, pastor. Tukunakan mo na yung potamers ka impyerno. Wag niyo sayangin. Yung ilang araw lang po tayo dito, patangkay, sayangin mo yung araw-araw nanunood ka ng pelikula. Ala na kang gewang matinug mo. Hello, pupututanin ng Diablo. Jesus name. Pututanin ng Diablo yung sasabyan ko. Sobrang Facebook. Hello? Detang aliwa, although na mo, tsuka kang coffee shop. Hali mag-relax ko eh. Mag-worship ka ka ma-relax. Coffee shop, gagastos ka ba? Alam niyo ako minsan, detang mag-Starbucks kayo, kapartutan. Para sa biyandang sosyal ka, pungati kang pera. O yan mo, nung 3-in-1 ka mo. Trinity ta naman. Hindi po ano lang ho yun, no? Minsan po, mga anak ko, pinapayagan ko sila. Sabi ko, no? Di ba nagtitest kayo? Daddy kayo. Sa kayo pupunta ako. Dala-dala niyo yung mga computer niyo.
Magre-review dati kanya. Ano? Sa kayo magre-review? Sa coffee shop. Pambihira. Pero paborin ko lang, nung lamin ko rin grade sa Okay Naman. Tapos tinanong ko, bakit nag-review kayo? Kasi dati pag nagdyan, nakakatulog kami. Pero paborin ko lang. Okay lang po kung ganun yung reason nyo, pero kung aldoldo na mo, tumambay kayo kayong coffee shop, imbis na muli kayo, alam nyo kayong mga kabataan, tangya ko pa mumuli, kayong balasubas kayong anak kayo, niya. Ikaming pengari, kaya pa matutudong ningala ko pa. Istong bayo, alas 9, muli na kayo. Putang kay Kenny, nako pangabyas ng lundag-lundag kayo, balasubas kayo, putang kay, muli kayo, alas 11, alas 10, alas 12. Putang kay sabihin yung, I love Jesus. Mamulang. Muli ka, rengalway, labis ang muli kasi, lapamenos pinggang ka niyan. O yan, nung ikaw manos pinggan, no, tutong you love Jesus. Atin bang youth gen, eh? Atin, eh? Mapilang kayo mong yuta kakit kung kay ay lili ko pa mo, ne? Potang kay kanya nakit do ken lundag-lundag ginoko po kaganado, ne? Potang kay mamaw na kayong aldo ken kakalundag-lundag ken, pero ken bali ako mambisang mi pawas para mamalis, maglinis bali. Potang kay sabihin niyo Kristiyano kayo. No, kabaywan niyo na yan yening bayimban mo. Nako 5 bengi ka rin coffee shop. Walang amen, Lord. Ating paitang, hindi kasi dati magsisiyo kami. Siyo kayo, alas 10, keng coffee shop. Gagamos na ako bubundok kung minsan na kahit po. Dahil nakaset, napayagan ko lang. Pero sabi mo sa forerunner mo, sa susunod, wag ganyan. Pota, ako makisabi ka rin. Hindi, wala akong ganon. Lalo na kayong mga youth na mahilig kayong paibengi o nung may aksidente kayo. Yung Diablo kasi mo pa kanita yan, eh. Sa kanan niya pa yung Diablo. Now, true righteousness, ang ano po kasi natin dito, ang topic natin, kung ikaw ay righteous, righteous ba yung paborin mo yung pengari mo manayang benge? Balang youth service tamo, ne, pastor. Anyway, nung lalo pa ang anak yun, papayalben niya po yung ipareplay. Amen. Kailangan po kung talagang binabago ka ng Diyos, na nasa-sanctify ka, ugali mo nasa-sanctify, dapat may swelo. Siyempre po, ang una dapat na nalululugot, ang Diyos. Pangalawa, sino? Yung mahal mo sa buhay. Parents, asawa. Amen. Asawang lalaki, buri mong maswelo yung asawa mong babae. Alam niyo po sa mga kinakasal ko na, siyempre, babae-lalaki, no? Sa mga kinakasal ko po, ang lagi po sinasabi sa lalaki, you want a happy life, make your wife happy because happy wife, happy life. Bisa mamipi, ikaw mamipi, sige. Happy, sigurado ka nito. This is part of sanctification. Halwa itang utakan mo yung asawa mo, paninayan kepang kaya, agkakepang mangan para potang, niyayaya ko minsan kumain yung asawa para ating manos pinggan. Ang po ang ating mag-serve kaya. Balasubas kang ta. Dapat nababago ang puso natin. Why not na, yung pong ayaw, yung pong, kung halimbawa po, may sakit po yung asawa nyo, kayo naman, masakit na, mangukune, buri mo iyapang maglinis. Hello? Masakit na, buri mo iyapang, alam po, yung misis ko, napakasipag po niya, hinahatid pa po yung, ako, hindi ginagawa ko sa mga anak ko ito, hinahatid pa yung mga anak ko sa school. Pero alam ko dahil siya ay maghatid, sabi ko, sige, ako nang magsusundo sa anak mo. Kasi po hanggang ngayon, inuubo po siya. Alam niyo, it's part of sanctification, hindi yung utakan mo. Mapagal, yan amo. So makanyang kapuso, balo mo. Ating pa makadikit at demonyo kaya ka. Dikit kayo. Close kayo. Philippians 1:9-11. And this is my prayer, that your love may abound, sabi po ni Paul, more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern. Tingnan niyo po ang ganda po ang prayer po ni Paul, no? Na yung pag-ibig niyo mag-abound at saka po yung knowledge niyo, yung kaalaman niyo na lumalim pa so that you may be able to discern what is best. Kung ano ba yung pinakamainam. And may be pure. Ano ba yung pinaka-pure, pinaka-katanggap-tanggap sa Diyos and blameless for the day of Christ. Alam niyo po, hindi po babalik si Kristo sa iglesia na hindi po na marumi. Babalik po siya sa mga Kristiyano na malinis. Dapat we need to keep pure.
Amen. Kasi po nandiyan po yan. So that, sabi po dyan, blameless for the day of Christ. Ano po yung day of Christ? Ibig sabihin pagbalik ni Kristo. Filled with what? The fruit of righteousness. Paano tayong blameless? Filled with the fruit of righteousness. Righteous deeds. Sabi dyan, that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Ang righteousness po, kapag ginagawa po natin, it is for the glory of God. Now, ang ibig sabihin po yan, ini-expect po ni Kristo na tayo'y nagbubunga ng mabuti. Amen. Dahil bawat sanga, sabi po sa John 15, na hindi nagbubunga ng mabuti, pinuputol. Sabi rin po ni Kristo sa Matthew 7:19-20, every tree that does not bear good fruit is cut down. Lahat ng puno na hindi nagbubunga ng mabuti. Maaring nagbubunga ka pero hindi mabuti. Pero puputulin po yan, sabi po dyan, and thrown saan? Into the fire. Referring to hell. Ang lahat po ng, ibig sabihin po nito, nakakilala na sa Diyos, kay Kristo. Pero yung bunga hindi mabuti, dinadala pa rin sa impyerno. Thus by their fruit, you will recognize them. Alam niyo po yung, ay, ang sarap ng, mabunga yung ano bang magandang, ano po dito? Example, mangga na naman. No? Yellow na siya. Pero nung kinain mo, maasim na, mapakla pa. Hindi po mabuti yung bunga. Maaring ang gandang tignan, pero hindi mabuti ang bunga. Lahat po nang yan, sabi po dyan, pupunta ng impyerno. Sa pamamagitan ng bunga, doon natin makikilala kung sino ang tunay na Kristiyano. Amen. Dahil ang tunay na mananampalataya, makikilala po yan sa bunga. Saan po natin makikilala? Ang Diyos po alam niya kung sinong righteous eh. Walang problema sa Diyos. Problema sa atin, alam ba natin righteous yung bawat isa sa atin? Paano? 1 John 2:29, if you know that He is righteous, referring to Jesus, kung alam mo matuwid si Jesus, you know that everyone who does what is right has been born of God, born of Him. Ang tunay na born again, yung gumagawa po ng mabuti. So hindi po totoong hindi mahalaga ang paggawa ng mabuti. Mahalaga ang paggawa ng mabuti dahil ito ang bunga ng righteousness natin. Amen. 1 John 3:7-10. Dear children, do not let anyone lead you astray. Now, huwag kayong palinlang. Yan po ibig sabihin niyan. Huwag kayong palinlang. The one who does what is right is righteous. Just as he is righteous. Ang sino mang gumagawa ng matuwid, siya talaga ang matuwid. Now, the one who does what is sinful is of the devil. Ang kausap po ni John dito ay mga Kristiyano. Yung gumagawa pa rin ng masama, sa diablo siya, ang sabi po niyan, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Kaya dumating si Kristo para hindi na tayo alipin ng kasalanan. To destroy the devil's work. Verse 9, sabi niya, no one who is born of God or born again, ang born again po, maraming pangalan sa Bible. Born again, born of God, born from above, or born in the Spirit. Yan po ang mga ibig sabihin ng born again o ibang names ng born again. So, born of God, pinanganak ng Diyos. Sabi po dyan, no one who is born of God or born again will continue to sin. Yung pong nabubuhay ka sa kasalanan, nag-e-enjoy ka pa rin sa kasalanan. Alam niyo po, pag Kristiyano ka, kapag nakagawa ka ng kasalanan, mabigat ang pakiramdam mo. Yun po ang matinong Kristiyano. Pero yung Kristiyano, sabihin mo, Kristiyano ka pero nag-e-enjoy ka sa kasalanan, hindi ka talaga Kristiyano. Marami pong preaching na ganyan ngayon, okay lang magkasala. Saan mo makikita sa Bible yun? Wala. Sa mga verses na ito, sinasabi niya, kapag ikaw ay tunay na matuwid, tunay na born again, gumagawa ka ng mabuti. Hindi ka katulad ng diablo. Ang diablo po, gawa ng masama yan, wala ng konsensya. May mga sinasabi ng Kristiyano, even mga pastor na nagtuturo pong ganyan ngayon, umiinom sila. Nagninindi ng sigarilyo. Yung iba, pinopromote pa yung okay lang. Makwalta na ka man, andyan pang adwa ka asawa. Pastor po itong mga Kristiyano po yung mga to. In the last days, marami pong masama. Bakit sinasabi nila, grace? They don't know the power of grace. They don't know the meaning of grace. Inaano po nila ito to justify their own evil deeds. Now, sabi dyan, no one who is born of God, born again, magpapatuloy sa salam because God's seed remains in them. Ano pong seed yun? The Word of God. Jesus Christ. The Word of faith. And then sabi mo dyan, they cannot go on sinning. Hindi sila pwedeng magpatuloy, mamuhay sa kasalanan because they have been born again, born of God. Amen.
Amen. And then sa verse 10, sabi niya, this is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Dito natin makikilala sino ang tunay na anak ng Diyos, yung gumagawa ng mabuti. Maliwanag po dapat ito sa atin. Yes, we are saved by grace. Pero sabi ni John, ang pinaka-close kay Lord. Remember, pinaka-close siya. Humihiga po yan sa dibdib ng Panginoon. Sumasandal siya kay Lord. Ganyan po ka-close si John. Pero sabi niya, ang tunay na matuwid, yung gumagawa ng matuwid. Ganito natin makikilala ang anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Anyone who does not do what is right is not God's child. Kausap po niya mga Kristiyano. Nor is anyone who does not love their brother and sister. Hello. Yung mga hindi pa nagpatawad dyan. Hallelujah. Yung pong hindi na nag-church, hindi na nag-ministry dahil may galit, mga balasubas yan. Mga anak ng demonyo. Masabi po daretsahan. Para alam nyo kung anak kayo ng Diyos o anak kayo ng demonyo. Kung hanggang ngayon galit kayo sa kapwa nyo, anak kayo ng demonyo. Hindi kayo maliligtas. But tonight is the night para iwanan mo na ang mga kasalanan na yan. Ibigay kay Lord. Para sama-sama tayo sa biyaya ng Diyos. Ligtas sa biyaya ng Diyos. Ang tunay na ligtas sa biyaya ng Diyos. Nagpapatawad. Hindi pwede yung iba kasi po, ina-associate po yung, ba't si Paul at saka si Barnabas? Naghiwalay sila, hindi sila magkasundo. Sinabi ba ng Bible na tama ang ginawa ni Paul at saka ni Barnabas? Hindi. Kung alamin niyo po yung kwento ni Paul at saka Barnabas, bandang huli po, nagkasundo si Barnabas at saka si John, yung ayaw po. Kasi hindi si Barnabas ang ayaw ni Paul talaga, si John Mark, na iniwan sila nung isang ministry. Bandang huli po, tinawag niyang his son, si John Mark. Ibig sabihin po, nag-release din po ng kapatawaran si Paul. Yung iba, inaano ito, bakit si Paul saka si Barnabas, okay lang na hindi tayo magsama sa ministry. That is evil. Hindi po pinromote kailanman ng Bible na okay lang na meron kayong samaan ng loob. Okay lang na maghiwalay na kayo. At may rasta ka rin niya. Happy New Year. Now, 7:48 na, but I need to explain this. Mas malalim po siyang doktrina. Did you know na nung tinanggap natin ng Lord, inimpute yung righteousness. Ang tawag ng Bible doon is robe of righteousness or balabal ng katuwiran. Ano pong tawag doon sa righteousness? Robe of righteousness or balabal ng katuwiran. And did you know, kapag tayo ikakasal na kay Kristo, the marriage supper of the Lamb, merong ipapasuot sa ating fine linen. Sabihin niyo po, fine linen. Ang fine linen, ito po yung puting-puting lino. Alamin po natin ano itong robe of righteousness, ano din po itong puting lino. 7:48 na, Happy New Year. Let me extend yung time ko po para mas ma-explain ko sa inyo ito. Amen? Sino pong nag-enjoy sa word ng Lord? Amen. Baloy ako, maranop na ako. Talwing pamangan ko, ning misis ko nandin, alas 10. Nandun pa alas 10 nga, maranop na ako pero i-discuss kayo pa mo rin balak pastor yan mo na. Okay. Tuloy tayo po Isaiah 61:10. I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall exult in my God, for He has clothed me with the garments of salvation. Take note, garments of salvation. Sinuotan ako ng Diyos, sabi po ni Isaiah, ng mga balabal o kasuotang ng kaligtasan. Damit ng kaligtasan. Mga damit po siya, hindi po siya damit lang. Garments, plural po siya. And then, he has covered me with robe of what? Righteousness. Isa po sa mga garment of salvation is robe of righteousness. As a bridegroom decks himself anyway. Yun na po, ang gusto ko lang dito, nung tinanggap natin ng Lord, meron siyang robe of righteousness. Naalala niyo po yung prodigal son, nung bumalik po siya, lahat po na nagbabackslide, nawawala yung robe of righteousness. Tandaan niyo ito. Huwag niyong paniwalaan yung once save, always save, mga perverted grace na nagtuturo po, na ganyan, na kahit na nag-backslide ka, ligtas ka pa rin. Wala pong ganon. Nung nagbalik po yung backslider na prodigal son, doon palang pinasuot muli yung robe sa kanya. Tsaka yung singsing, tsaka yung sandalias. It symbolizes na siya ay anak ng Diyos. Now,
dito po sa ating pinag-aaralan, makita po natin dyan, na dapat itong robe of righteousness na lahat tayo ngayon, sino po ang mga tumanggap na kay Kristo? In the Spirit, kung makikita nyo lang ang sarili po natin, naka-robe of righteousness tayong puting-puti, na meron pong dugo ni Kristo. Kaya tayo protektado in the Spirit. Now, did you know, meron tayong obligation, responsibility, na panatilihing malinis ang robe of righteousness po natin. Saan po natin makikita yan? Sa Revelations 3, chapter 3, verse 4 to 5. Nasabi dyan, yet you have people in Sardis who have not sold. Ibig sabihin po dito, lahat kayo masama, ganyan-ganyan, pero merong mga ilang tao sa inyo, sa church ng Sardis, ang sabi po dito, no, who have not sold their clothes. Hindi nilupa, hindi dinumihan ang kanilang mga clothes. Ano po ito? Yung robe of righteousness. They will walk with me dressed in white for they are worthy. Bibigyan pa po ng dress in white. Dahil yung kanilang robe of righteousness, ito po yung fine linen. Hindi, sabi ng Lord, iningatan nila ang kanilang righteousness. Kaya bibigyan ko sila ng damit pangkasal. And sabi po dyan, for they are worthy. Sinasabi natin hindi tayo worthy. Yes, we are not worthy. Pero ngayon naka-robe of righteousness po tayo, prove yourself to be worthy of the calling na binigay ng Lord sa atin. Patunayan yung karapat, dapat nga kayo na maligtas. Ngayong linigtas na kayo. Amen. So sabi po dyan, the one who is victorious. Yes, talaga, sinasabi natin, no, kailan ko ba na-discuss tong victory ito? Kapilan dito. New Year's Eve. Yes, tayo po ay victorious na. Pero sabi nga po, hindi, in the Old Testament, the battle belongs to the Lord. In the New Testament, di mo na pwedeng prayer yon or worship mo. The battle belongs to the Lord. Hindi pa. Ngayon po ang battle sa atin na the war has been won by the Lord. Pero yung mga single battle natin, para pong nung panahon po ng World War II, but meron pang mga battle of Mactan, battle of Bataan, may mga single battle pa na inaano po ang Pilipinas. May mga ganyan po tayo. Ang battle po ngayon sa atin. Kaya sabi po ni Paul, fight the good fight of faith. Hindi po sinabi ni Paul, God will fight yung mga problema mo. No, dahil nasa iyo na ang Holy Spirit, nasa iyo ng power ng Holy Spirit, you fight the good fight of faith until the end. Dahil kasama mo na ang Diyos na lumalaban ngayon. Hindi na lang ang Diyos. Amen. So kaya nga po dito, the one who is victorious will like them be dressed in white. Ano pong klaseng victory ito? Yung hindi mo dinominihan ang iyong balaban. Naintindihan po natin. Amen. I will never blot out the name of that person from the book of life. Hindi ko buburahin. Ang sabi po, but will acknowledge the name before my Father and His angels. Alam niyo po noon, may kausap kami ni na Pastor Is dito at saka Pastor June. Isa pong nagpapastor din. Noong po sinabi ko po ito sa verse sa kanyang ito, yan, yung I will never blot out. Hindi po balo ng reaksyon niyo. Sabi po niya, nagbibiro o nananakot lang daw ang Diyos dito. Nang reaksyon maili kami, maka-insulto talaga. Katawa-tawa po, ang Diyos nananakot, hindi kailangan manakot ng Diyos. Being God, nakakatakot na po siya. Ang sabi po ni Jesucristo, huwag kayong matakot dun sa nakakapatay ng katawan ninyo. Matakot kayo dun sa mapapatay na niyang katawan mo, madadala ka pa sa impyerno. Referring to God. Hindi kailangan manakot ng Diyos. Kung nananakot ang Diyos, nagsisinungaling siya. Pero ang Diyos, kapag sinabi niyang buburahin kita sa book of life, buburahin ka niya. Pag sinabi niyang hindi ko buburahin, hindi ka niya buburahin. Hindi nananakot ang Diyos. Tapat ang Diyos, hindi sinungaling ang Diyos. Sino yon? Ang mga victorious na hindi nagpatalo sa kasalanan. Tinalo ang mga kasalanan. Amen. Matatalo na po natin ang kasalanan, kahit anong kalaking kasalanan yan, dahil nagtagumpay na si Kristo. Dahil yung kapangyarihan na nagbuhay kay Kristo, yung banal na Espiritu, nananahan sa bawat mananampalataya ni Kristo. Say amen. Amen. So ito po yung ano. Now, ano yung dress dito na sinasabi ni Jesus? They will walk with me dressed in white. Nasa Revelation 19:7-8. Let us rejoice and be glad and give Him glory. Sabi po dyan, for the wedding of the Lamb has come and His bride. Nag-rapture na ho dito. Ngayon nag-rapture, nasa taas na ho tayo ngayon. Ngayon sabi po dyan, and His bride has made herself ready. Sino po ang nag-ready sa bride? Sino po ang bride muna? The bride is referring to the church. Tayo po, mga Kristiyano, yan ang bride, ang asawa ni Kristo. No? Huwag niyo pong isipin to na may parang asawa na mayroong honeymoon. Hindi po. Ang ibig sabihin doon na ikakasal tayo kay Kristo, hindi na tayo hihiwalay sa Diyos magpakailanman. Yun po yung kasalan na gagawin po sa langit. And then sabi dito, fine linen,
Sabi diyan, fine linen, bright and clean was given her to wear. Sino po ang nagbigay? Ibinigay po ng Diyos yung sinuot. Now, ano itong fine linen? Yung balabal. Ito yung pangalawang garment of salvation. Yung ano yung unang garment of salvation? Robe of righteousness, balabal. Yung pangalawa, fine linen, damit pangkasal. Ibinigay ng Diyos sa bride, sa church, sa mga Kristiyano. Bakit? Fine linen stands for what? The righteous acts of God's holy people. Ganito kahalaga yung nagbubunga ka ng mabuti. Yung gumagawa ka ng mabuti. Sumusunod sa Diyos. Palagay nyo, yung damit pangkasal nyo, ang ganino ka rin. Puta kayo, niya pa hanging shirt siya. Dapat po buo na yan. Kaya nga po, kailangan natin tapusin ito. 7:56 na. Karakakuburisan yan. Pero, now, let us examine po yung parable of the wedding banquet sa Matthew 22. 1-14 po ito, mahaba. Sabi ng Lord, merong isang hari na ikakasal yung kanyang anak at yung mga matatabang guya po pinapatay niya, pinalitsyon po niya para sa mga inimbitahan niya. Yung mga inimbitahan niya, naging busy po sila sa business, sa kanilang bagong asawa, no, ano po sila. Yung iba naman, pinatay yung mga messenger. Nagalit po yung hari, sabi niya, pumunta kayo sa mga street, lahat ng masama o mabuti, invite niyo, sabi po niya. And then one day, nung nag-start na po yung celebration, verse 11, sabi po diyan, but when the king came in to meet the guest, to be noticed a man, came in to meet the guest, he noticed a man who wasn't wearing the proper clothes for wedding. Ano po yung proper clothes sa atin po? Robe of righteousness, saka po yung fine linen. And then sabi diyan, friend, he asked, how is it that you are here without wedding clothes? Bakit ka nandito? But the man had no reply. Bakit po? Lahat ng in-invite, ibig sabihin po yan, tumanggap kay Kristo. Masama o mabuti. So dapat meron po silang ano. Alam niyo po, ang custom po ng mga hari, during the biblical times, kapag ikaw ay in-invite ng hari, bibigyan ka ng suot para meron kayong isang motive lang sa celebration ng hari. No? Pero ngayon, hindi, invite ka ng kasal, makanini po yung sulod tamo, ikay na pong pagawa, ikay ng patay, ikay ng mamayad. Pero ang hari po, sa kanyang closet po, lahat po, may mga reserve po siyang mga robe, mga isusot, para pag sa kanyang banquet, ano man pong celebration ng hari, pare-pareho ang suot. Ganun po kasi sila ng mga hari, no, during the biblical times. Now, kaya ang sabi ng hari dito, bakit hindi ka with me? Ang sabi ng Panginoon. Now, yan po yung kahalagan. We are saved by grace. Binigyan tayong robe of righteousness. That is saved by grace. Pero yung mga gawa po nating mabuti, mahalaga yan. Nagbubunga tayo ng mabuti. Yan ang fine linen po natin. Let us not be weary in doing good. Ang sabi po ng Galatians 6:9. Huwag tayong magsawa kakagawa ng mabuti. Bakit? Our righteous deeds, yan po yung what? Fine linen. Para tayo ay hindi paalisin sa kasal. Amen. May lakwan na kayo kay metong okasyon. Naranasan ko po yan noong high school. Hindi kami imbitado eh. Kaya kala namin close kami. Sama ko yung ano. Sabi ko sa kanya, doon sa barkada ko, 4 po kami. Tayo naman invited. Dali, okay mo. Kaklose tayo naman. Pangaras mi ka rin. Debu po niya. O tachu kayo, ana. Nanggewami. May walkout kami. We've learned our lesson. Kasi po noon, uso lang ng imbutido. Kaya sabi, munta-munta ako kasi naku man imbutido ako makanyan. Kaya ngayon po, kapag hindi kayo invited, huwag kayong pupunta. Makarine mo. Pero rin alwaki kayo, lakaw marine eh. Ikaw yung mong in-invite naman, nagkat ko pang buong pamilya yun para makatipid tamo eh. Ay, hindi pa. Magdala ko pang Sharon yun. Okay. So, I hope, ano po natin. Kaya sabi po ni Paul sa Philippians 2:12-13, therefore, my dear friends, as you have always obeyed not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Ito sinasabi ni Paul, save na kayo, meron kayong robe of righteousness. But, pagtrabahuhin nyo na grow kayo sa ano nyo. Gumawa kayo ng mabuti para meron kayong fine linen. Now, ito ang maganda sa verse 13. For it is God who works in you. Kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, ang Diyos ang kumikilos sa iyo. Sabi po dyan, who works in you to will and to act. Yung iba nakaka-act pero hindi napipilitan lang. Nandun na yung will.
willing ka na mag-obey, na gumawa ng mabuti. Because God is working in you. This is how we work out our salvation. We work out our salvation not by our own effort. We work out our salvation with fear and trembling by the power of the Holy Spirit who works in us to will and to act in order to fulfill God's good purpose in life. Amen. We will surely produce righteousness in our lives if we allow God to work in us. Just allow God to work in you. Mag-review na po tayo. Pursue righteousness. True righteousness is not self-righteousness. True righteousness is acquired by faith in Christ. And number 3, true righteousness produces fruit of righteousness. Last verse na lang po. This is very important. James 2:20-23 before we take the Holy Communion. You foolish person, sa kangal na tao, sabi niya, you want evidence that faith without deeds is useless? Gusto mo bang ebidensya na meron ka pananampalataya na walang gawa, na walang kwenta yan, walang kabuluhan? Was not our father Abraham considered righteous for what he did? Naging righteous si Abraham dahil dun sa ginawa niya when he offered his son Isaac, yung pinakamatinding pagsubok niya na i-offer si Isaac. Verse 22 sabi diyan, you see that his faith and his actions were working together. Kapag meron kang genuine faith, hindi pwedeng walang action. Ang faith po natin, active siya, hindi siya passive. Buhay yung faith natin. His faith was made complete. Sabihin niyo po, complete. Hindi kompleto ang faith mo kapag walang pagsunod, kapatid. Hindi kompleto ang faith mo kapag walang good works. Amen. Nakukuha ba natin to? Hindi po kung may sabi niya ng Bible. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and was credited to him as righteousness and he was called God's friend. Gusto niyo po maging kumpleto? Sumunod tayo sa Lord this 2024. Our faith will be completed kung tayo po ay magbubunga ng mabuti. Faith is complete if we pursue righteousness by doing good deeds for God's glory. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Magte-take po tayo ng Holy Communion. Habang tayo siniserve, tandaan niyo po itong word tong ito. You need to pursue righteousness. All of us. In other words, seek ye first the kingdom of God and His righteousness.